Good morning po. Tayo po yung mag-aaral ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 2 verses 4 to 5. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. The resurrection power and you. Bakit yung mga early Christians kumbinsido sila sa katotohanan patungkol po sa resurrection ng ating Panginoong Hesukristo? Ano po? Alam niyo po, isa lang ang sagot. Naranasan nila ito sa kanilang buhay. Today, marami sa atin pinipilit nating paniwalain yung ibang tao sa katotohanan ng resurrection by providing historical evidences o yung mga archaeological findings. Pero still, hirap na hirap po tayong i-convince ang mundo sa katotohanan na si Kristo'y nabuhay na muli mula sa mga patay. Pero alam niyo po, si Peter Indian sa pamamagitan lamang nung pagpapagaling nila dun sa lumpo, dun po sa templo, ay napatunayan nila sa harap ng maraming tao na si Kristo ay buhay. Kasi po ang Christianity, meron po yung power, at tayo po naniniwala tayo sa kapangyarihan ng resurrection dahil ito po yung bumago sa ating buhay. So tayo po yung living evidences ng resurrection. Tayo yung living testimony. Kaya alam niyo po, yung mga early Christians, hindi nila kailangang ipagpilitan na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. Sapat na yung kanilang mga patuto, yung mga naranasan nilang pagbabago sa kanilang buhay para patutuhanan sa mundo na si Kristo ay buhay. So ano-ano po ba yung pwede natin panghawakan patungkol po sa resurrection? Ano ba yung kapangyarihang taglay nito na pwede nating maranasan? Unang-una po yung pagkakaroon ng bagong buhay. Yun po yung binasa natin. Ang dating buhay natin ng makasalanan ay binago ng Diyos. Naranasan natin yung resurrection in our spirit. Ang ibig sabihin po niyan, yung na-born again po tayo. Sabi diyan, our spirits are made alive in Christ. Dati tayong patay dahil sa ating mga kasalanan. Kaya alam niyo po, madaling magpatotoo kung ang buhay natin ay kinakikitaan ng pagbabago. Kasi yung totoong na-born again, makikita sa kanyang buhay yung pagbabago. Hindi mo kailangang i-convince ang maraming tao sa maraming mga scientific evidences na nabuhay na muli ang ating Panginoong Hesus. Sapat na yung makita na nila na ikaw ay naalis doon sa luma mong buhay at ikaw ay isang bagong nilalang na kay Kristo Jesus. Pangalawa, mapapansin niyo po, sabi sa Romans 8:11, and if the Spirit of Christ who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies, to His Spirit who lives in you. So malinaw po, no? Mararanasan natin physically yung resurrection power. Kaya yung mga early Christians, ang dami po sa kanila naka-experience ng healing. And nowadays, alam niyo po, mararanasan pa rin natin yan kung naniniwala tayo sa kapangyarihan ng resurrection. Walang karamdaman, walang sakit na hindi kayang pagalingin ng Panginoon kasi the same Spirit that raised Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies. So ganun po dapat ang karanasan nating mga Christians. Kaya ako naniniwala na mga Christians, yung healing po sa kanila, natural. Nagaganap po yan na hindi natin iniisip pa na yung katawan natin magiging sakitin, tatanda tayo ng mabilis, ang katawan natin nare-renew, nagre-recharge po yan, nagre-recover po yan, gumagaling po yan because of the resurrection power that is now present in our bodies. Ang galing, So, marami pong hindi naniniwala dyan. Pero ako po, na-experience ko po kasing gumaling at marami sa inyo, ganun din
At alam niyo, totoo yung kapangyarihan ng resurrection. Pangatlo po, yung mga early Christians, naniniwala sila na kung ano yung nangyari sa Panginoong Hesus, magaganap din sa kanila sa pagparitong muli ng Panginoong Hesukristo. Yun ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 15, 51 to 53. Ang sabi diyan, we will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For the perishable must clothe itself with imperishable, and the mortal with immortality. Tayo po, we shall be changed forever when Jesus returns. Pagparitong muli ng Panginoong Hesus sa rapture, kung ano po yung naganap sa ating Panginoong Hesus, magaganap din po sa atin, magkakaroon tayo ng resurrected body. Kaya hindi sila nalulungkot, yung mga early Christian nung araw, kung may namamatay. Alam nila, someday, bubuhayin muli ng Panginoon yung mga Kristiyanong namatay. Ganon din tayo. Naniniwala tayo sa katotohanan na yan. Kaya hindi tayo takot. Ano po, alam natin na someday tayo'y bubuhayin namang muli ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. Totoo po yun. Marami sa amin hindi kumbinsido sa resurrection power. Pero salamat today, nakita namin na itong mga katotohanan ito ay totoong-totoo sa buhay ng mga unang Kristiyano na naka-experience mismo na nabago yung kanilang buhay, napagaling yung kanilang panlupang katawan, at naniniwala sila na someday magkakaroon din sila ng resurrection dahil po sa iyo, Panginoong Hesukristo. Salamat po sa mga katotohanan ito. Purihin ka, Panginoon. Ito ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala, pangdaluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.